Hello po, this name is Yuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 17 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa part 3. At sa part 1, ipinalangin niya yung kanyang sarili na sana ay mag-glorify siya. Sa part 2 naman ay ipinalangin niya ang kanyang mga disipulo. At sa part 3, ipinapanalangin niya po yung mga magiging bunga ng pangangaral ng kanyang mga alagad at yun po yung tayo pong sasampalataya sa ating Panginoong Kristo. At ang kanyang panalangin ay, ang sabi niya sa ating Panginoong Diyos, that they may be one as we are one. Tayo na po at ating pong panoorin ang video ito. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 17 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. At natapos na po natin yung part 1, natapos na rin po natin yung part 2, at narito po tayo sa part 3. At tandaan po natin itong chapter 17 ay parte po ito ng segment na inilagay ni Juan between doon sa Last Supper at doon sa kanyang arrest. Doon sa Last Supper ay sa ibang mga aklat, doon sa Synoptic Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, pagkatapos po ng Last Supper ay inaresto na ang ating Panginoong Kristo. Pero dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John, meron pong segment na inilagay si Juan in between the Last Supper at yung arrest. At yung makikita natin dito po sa sa ating illustration. At yun po yung chapter 14, chapter 15, chapter 16, at chapter 17. At yun ay may kinalaman dun sa paghahanda ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang napipintong kamatayan, sa kanyang napipintong pag-alis. At dito ay ay pinapakalma ng ating Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad. Dito ay pinangangakuan niya, binibigyan niya mga promises, binibigyan niya rin ng mga babala, at sa 17 ay pinagdarasal niya. At sinabi niya nga, ako ay aalis, pupunta ako sa aking ama. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Pupunta ako doon upang ipaghanda ka kayo ng dakong inyong kalalagyan. So yun yung ipinaghahanda ng ating Panginoong Kristo sa kanyang malagad. Natural, kapag siya'y umalis, medyo magkakaroon ng problema doon sa kanyang may iwanan. Kaya pinangakuan niya naman ito na na pag-alis ko ay padadalhan ko kayo ng parakletos, na comforter, na advocate, na tutulong sa inyo, sapagkat ang kanyang mga alagad sa kanyang paglisan ay dadaan sa mahigpit na persecution. Na sabi niya nga, palalayasin kayo sa mga sinagoga. Kung papatayin nila kayo, nag-iisip sila na yung kanilang ginawang pagpatay sa inyo ay paglilingkod sa Diyos. So yun yung magiging kapalaran ng kanyang mga alagad na kanyang iiwan. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala, merong parakletos na iiwan ko sa inyo, na siya yung magbabantay sa inyo. So doon sa 17, ipinalangin niya ang kanyang mga alagad. At dito sa 17, kung pupuntahan nating outline, ang unang niyang ipinalangin, yung kanyang sarili. At yun ay mababasa natin doon sa verse 1 to
to 5. Yung panalangin niya sa kanyang sarili, ang sabi ay, babasahin natin sa verse 5. Ito yung highlight ng kanyang panalangin para sa kanyang sarili. Ang sabi, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world." So, yun yung kanyang panalangin na sana ay siya ay mag-glorify. At gusto niya mag-glorify nung tulad ng glory na kanya nung bago pa simulan ang sanlibutan. At meron tayong video noon at yun ay napaloob dun sa video na ginawa ko, The Only True God. Dun sa video na The Only True God, na andito yung panalangin ng ating Panginoong Kristo para sa kanyang sarili upang siya ay mag-glorified. Okay, so yung susunod po na point doon sa outline, tatlong bahagi po kasi itong outline nito, kaya tatlong videos rin po yung ating gagawin. Doon po sa second part ng panalangin niya, ang ipinanalangin niya naman po yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostol. At yun yung mababasa natin sa verses 6 to 19. At ito ay ginawan rin natin ng video. Ito pong video, I Revealed Your Name. Ito pong video ito, nakapaloob po dito yung panalangin niya sa kanyang mga apostol. Muli natin balikan yung outline. Dito sa panalangin ito, ang highlight nito ay nandun sa verse 11 at akin pong babasahin. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. So ang panalangin ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad ay maproteksyonan sila. Bakit sila ipinapanalangin ng mga proteksyonan? Sapagkat dadaan sila sa mahigpit na persecution na ang iba sa kanila ay mamamatay. So madi-discourage sila. So kaya nga gusto ng ating Panginoong Kristo na habang siya'y wala, ay mabigyan sila ng proteksyon ng kanyang Ama sa pamamagitan ng Holy Spirit na kanyang ipadadala, yung Parakletos na kanyang ipadadala. So yung part 3 na ito'y kasalukuyang ginagawa nating video ay panalangin niya sa magiging bunga ng pangangaral ng kanyang mga alagad, yung mga sasampalataya. At kasama na po tayo doon. Tayo po ay bunga na ng kanyang mga apostol na nangaral ng ebanghelyo. At tayo man ay napangaralan ng ebanghelyo ng mga apostol sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng ating mga banal na kasulatan, ng ating Biblia. At kasama tayo sa panalangin ng ating Panginoong Kristo, yung mga lahat ng mananampalataya sa Kanya, at ito yung part 3. Nakasalukuyan natin ginagawa yung video. At sa part 3, ang highlight po ay mababasa natin doon sa 24. Sapagkat yung panalangin niya sa mga believers ay nasa verses 20 to 26. Pero ang highlight po noon ay nasa 24. Kaya yung 24 po lamang ang ating babasahin. Ang sabi po rito ay ganito: Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. So, ang panalangin niya naman sa mga believers ay sana kung saan siya ay doon tayo mapunta. Pupunta siya sa langit, gusto niya na ang mga alagad niya ay mapunta sa langit. So, simulan na natin ang pagbasa sa verse 20. Ang sabi ay ganito: My prayer is not for them alone. So, sapagkat nanalangin siya para sa kanyang mga apostol. Ang sabi niya,
my prayer is not for them alone. Ano yung mga panalangin sa mga apostol? Doon sa verse 9, ang sabi ay ganito, I pray for them. Yung mga apostol po yun. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. At doon sa verse 15, ang sabi, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. So, sabi niya, hindi ko pinapanalangin, alisin mo sila sa mundo. Ang ipinapanalangin ko sa iyo, sana ay maproteksyonan mo sila sa darating na kanilang kapahamakan, the evil one, At alam natin kung sinasabi ng evil one ay ang Diablo, pero ang tinutukoy niya rito, yung mga persecution dadanasin ng kanyang mga apostol na sana ay maproteksyonan ng kanyang ama. Muli natin basahin sa verse 20, ang sabi ay ganito, my prayer is not for them alone, I pray also for those who will believe in me through their message. Yun na nga, yung magiging bunga ng kanilang pangangaral, yung mga sasampalataya sa ating Panginoong Kristo, kasama niya pong ipinapanalangin dito po sa chapter 17. At kasama po tayo doon. Kasama ka, kasama rin po ako sa ipinapanalangin ng ating Panginoong Kristo. Ano yung kanyang panalangin? Muli natin basahin. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, magkaisa. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. So ang panalangin ng ating Panginoong Kristo sa atin na sumasampalataya sa Kanya, dapat tayong lahat na mananampalataya ng ating Panginoong Jesus ay dapat nagkakaisa. Na kung ang ating Panginoong Kristo ay sa Diyos at ang Diyos ay sa Kanya at sila ay nagkakaisa, gusto ng ating Panginoong Kristo na tayo rin ay magkakaisa at tayo ay maging kaisa nila. No? Tayo ay makasama nila. At yun ang panalangin ng ating Panginoong Kristo. Muli natin basahin. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you sent me. Verse 22, ganito ating mabasa, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Ay binigay ko yung kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin. Gusto ko kasi na sila ay magkaisa, na tulad natin na iisa. Ayun ang gusto ng ating Panginoong Kristo. Gusto niya magkaisa tayo tulad ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak, at tayo ay maging kaisa nila. Sa 23, ganito ating mabasa, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Itong pagkakaisang ito ay binanggit rin ni Apostol Pablo dun sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, at mababasa natin yun sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ganito po ang ating mababasa. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there will be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. So magkaisa kayo sa sa pag-iisip at sa paghatol. Na gusto ni Apostol Pablo na ang mga taga-Korinto, tulad rin natin mananampalataya,
ay huwag magkaroon ng mga divisions, kundi magkaroon ng pagkakaisa. Tulad rin na ipinalangin ng ating Panginoong Kristo. Sa 24, ganito ating mabasa, Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. So, hindi lamang yung pagkakaisa ang gusto ng ating Panginoong Kristo na mangyari sa mga mananampalataya niya, gusto niya ring madala ang kanyang mananampalataya doon kung saan siya tutungo. At alam natin ang tutunguhan niya ay doon sa sangkalangitan, so doon niya gusto na mapunta tayo. Dalawa lang naman po ang pupuntahan ng tao no, sa kapahamakan at sa kaligtasan, sa impyerno at sa sangkalangitan. At gusto ng ating Panginoong Kristo, huwag tayong mapahamak. Gusto ng ating Panginoong Kristo na tayo maligtas. Ayaw ng ating Panginoong Kristo na tayo ay na mapunta sa impyerno. Gusto ng ating Panginoong Kristo mapunta tayo kung saan siya naroon. At siya ay naroon sa sangkalangitan. Gusto niya na tayo ay makarating doon. Sa 25, ganito ang ating mabasa. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. Ang malaga doon, alam na nila na ako ay sinugo mo. Kahit hindi nila alam kung sino ka. Pero ako, alam ko kung sino ka. Sa 26, ganito ating mabasa, I have made you known to them. Na pinagsikapan ng ating Panginoong Kristo yan, na ipakilala ang Diyos sa kanila. At yung mabasa natin doon sa video, the second video nito, chapter 17, na I revealed to them your name. I revealed your name. Yun yung video na ating pong natapos na nakarang linggo. Kaya nga sabi din sa verse 26, I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in you. So yun ang gusto ng ating Panginoong Kristo. Na patuloy niyang maipakilala ang kanyang Ama sa kanyang mananampalataya. Gusto niya na makilala natin ang tunay na Diyos upang tayo ay hindi maligaw, upang tayo magkaisa, at upang tayo ay makarating kung saan siya. Sana sa maikling panahon ng ating pagtitipon sa araw na ito, sa ating pong pakikinig nitong aral na ito na galing sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo according to John, ay meron tayong natutunan. At naasahan ko po na sa susunod na video na aking pong gagawin ay muli tayong magsama-sama at muli nating namnamin ang mga katotohanan itinuturo ng Biblia. Hanggang sa muli, tayo po ay magkita-kita. Muli, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay kung meron po kaming mga bago pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo at i-like nyo na rin po kung nagustuhan niyo po ang video ito. At kung maaari ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganon sila man ay makapanood ng mga video ito. At sana po ay kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo at sana po ay panoorin nyo na rin po yung video ito na sa inyong harapan at pindutin nyo na rin po itong bilog para sa inyong mga subscription. Maraming salamat po.